Isa sa pinakamalaking inaabangan ngayong taon about Kai Sotto ay kung makakuha na ba siya ng NBA contract at makapaglaro na sa NBA this year. Kung titingnan mo ang history ni Kai, ay this year lang nakikita natin na maganda ang kanyang performance. Noong kanyang draft year ay galing si Kai sa Adelaide 36ers na kung saan napakababa ng kanyang playing time at syempre napaka-insignificant rin ng kanyang mga numero. Kaya it is understandable na naging undrafted siya dahil wala siyang naipakitang magandang resume. Ganon rin last year ay hindi rin masyadong maganda ang kanyang playing time sa Hiroshima Dragonflies, kaya ganon pa rin walang sulit na resume na naipakita sa mga NBA teams. Plus the fact na he is playing hurt. At eto ngayon, ang pinakamalaking kaibahan. Fully healthy na si Kai, maganda na ang kanyang playing time at doble na compared last season at ang kanyang scoring ay of course doble rin. So in other words, ay napakasulit na ng kanyang dadalhing resume sa pagharap niya sa mga NBA teams. Mas tinitingnan kasi ng mga NBA teams ang maraming mga game samples katulad ng isang season kaysa mga minicamps and workouts. Ngayong maganda ang resume ni Kai, ay dapat na lang niyang patunayan sa NBA na madadala niya ang kanyang nilalaro sa Japan B-League sa NBA. Kaya mas madali ngayong kumbinsihin ang mga NBA teams dahil sa maraming magagandang game samples na naipakita ni Kai. Meaning, consistent na siya at hindi lang siya isang potential, kundi isa ng NBA ready. At dahil dito, ay napakalaki ng chances ni Kai this year at 99% sure nang makakuha si Kai ng isang guaranteed contract dahil sa kanyang very solid resume galing sa Yokohama B Crusaders sa Japan B-League. Sana nga lang ay hindi mapolitika o maapektuhan ng Asian hate. Although, I don't believe in it. What I trust ay ang kakayahan ng ating idol na makipagsabayan sa lahat ng mga NBA players. Well, kahit sabihin ng iba dyan na bano si Kai, especially ng mga bashers at mga talangka, pero kitang-kita naman sa kanyang laro sa Japan B-League na napakaganda talaga and he played at a very high level. Ilan bang mga 7-3 player ang merong skill set na katulad ng skill set na taglay ni Kai? Ilan bang mga extra tall players ang merong ability to jump like a guard? At ilan bang mga 7-3 players ang merong kakayahang mag-dribble at mag-Eurostep in a fast break? At hindi pa kasama dyan ang mga outrageous dunks ni Kai galing sa mga alley-oops at mga follow-up dunks. Kahit sang anggulo titingnan, ay wala na tayong nakikitang rason kung bakit ayaw bibigyan ng mga NBA team si Kai ng isang guaranteed contract. Sa totoo lang, ay nag-iisa lang si Kai na big man na merong kakaibang skill set comparable sa mga skills ni Vek Wembanyama at Kristaps Porzingis. At dahil isang rare kind of a player si Kai, ay siguradong makakapasok na siya sa NBA this year. Ang dami na kasing nagbabago sa laro niya compared last year. Ang kanyang ability to bang bodies inside ay ang pinakamalaking pagbabago sa laro niya. Hindi na nasatisfied si Kai sa mga one-legged fadeaways at mga hook shots, kundi dinidiin na ni Kai ang kanyang mga bantay. At ito ang resulta sa walang humpay na pagsasanay ni Kai sa kanyang mga low post power moves. Ito na kasi ang pinagtutuunan ng pansin ni Kai ngayon, and true enough, ay nakikita ito sa kanyang laro at siguradong magugulat ang NBA sa bagong lakas ni Kai Sotto. At balitang NBA naman, Nikola Jokic at ang Denver Nuggets bumalik sa dating bagsik. Dumayo ng Minneapolis sina Nikola Jokic at Jamal Murray para giyahan ang Denver Nuggets sa paglampaso nito sa Minnesota Timberwolves sa score na 117-90 para sa Game 3 ng kanilang West Second Round Series. May tig 24 points sina Nikola Jokic at Jamal Murray, halos triple-double si 3-time MVP Jokic na merong 14 rebounds and 9 assists. At may 21 points pa si Michael Porter Jr. at 14 for 29 sa labas ng arc ang Denver Nuggets. Inilapit ng Nuggets ang series at 2-1 at ang Game 4 ay sa Lunes at sa Target Center pa rin lalaruin. Namusyaw ang 19 points ni Anthony Edwards
at 14 points ni Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves na 10 for 32 lang sa 3-point range at 4 of 5 si Kat na nakapitong bitaw lang sa basket. Naiwan hanggang 34 points ang Minnesota Timberwolves. Wala silang pantapat nang maigapos ng foul trouble ang kanilang defensive ace na si Jaden McDaniels. Bumalik sa lineup si Rudy Gobert pero inikot lang ng Nuggets ang bola sa labas at malayo sa mahabang galamay ng Defensive Player of the Year na nakabantay sa paint. Hindi naglaro noong Game 2 si Rudy Gobert dahil nanganak ang asawa nito. Naghulog ng back-to-back threes si Aaron Gordon, sinundan ng isa ni Michael Porter Jr. at pinabukan ng Denver Nuggets sa 72-50 sa kalagitnaan ng third quarter. At sa kaagahan ng fourth quarter, isa-isa nang luminya sa exits ang Timberwolves fans. Habang si Tyrese Haliburton at ang Indiana Pacers binasag ang New York Knicks. Nahulog sa net ang 31-foot shot, tie-breaking three ni Andrew Nembhard para ihatid ang Indiana Pacers sa 111-106 na panalo laban ng New York Knicks sa Game 3 ng kanilang isimis nitong Sabado. Kinulambuan ng double team si Tyrese Haliburton at ibinato ng All-Star guard kay Andrew Nembhard ang bola at muntik nang mabitawan ni Nembhard ang bola pero na-recover ito bago pinakawalan ang crucial basket sa may 16 seconds na lang sa laro. At pagkatapos ng laro, iikay-kang dumating sa press conference si Tyrese Haliburton, iniinda ang paa, masakit ang puwet at bugbog ang kanyang katawan. I probably held the ball a little too long or should have been more aggressive to attack the blitz. It was a big shot. Drew just really stepped up in the moment we needed him. Ani ni Tyrese Haliburton sa kanilang winning play. At tumipa ng 35 points si Tyrese Haliburton, pangalawa niyang sunod-sunod na playoff career high at meron pang 7 assists at inilipat ng Indiana Pacers ang series to 2-1. Halos suluhin niya ang balikwas ng Indiana Pacers mula sa 9-point deficit sa final 9 minutes 45 seconds ng laro. At sa Indianapolis muli gaganapin ang Game 4 sa Lunes. Sumalida si Pascal Siakam ng 26 points, 7 rebounds at may 21 points and 10 rebounds si Miles Turner. At scoreless si Andrew Nembhard sa first 46 minutes at dumating ang kanyang unang basket nang isubo ang tie-breaking layup at ang kanyang pangalawang basket ay ang kanyang step-back 3. Kinapos ang 35 points mula 7 for 11 shooting sa 3-pointer ni Donte DiVincenzo para sa New York Knicks. At tumapos naman si Jalen Brunson ng 26 points at winalis ng Indiana Pacers ang New York Knicks sa score na 111-106.